Magandang hapon po sa bawat isa. Tayo po ay tumayo sa hapong ito. At sige po, pwede bang palakpakan muna natin ang Panginoon? Come on, as we start this service, bigyan natin sa Panginoon yung pinakamataas sa palakpak. Papuri para sa ating Diyos. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, God. Thank you, Jesus. Panginoon, we will praise you. We will worship you tonight. Clap our hands to the Lord. Thank you, God. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, church, we sing. There's a light that shines with hope and grace fill the sky. With mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control, overflow. Let your favor pour out, Jesus. We say, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause I know our God is in control, overflow. Let your favor pour out, Jesus. Jesus, we say, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be. One more time, say, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad. This is the day. Say, we'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hallelujah. Come on, we continue to clap our hands to praise the Lord sa hapong ito. Yes, Lord, every day is a new day that you have prepared for us, oh God. We'll rejoice in you. Hallelujah. Our hope is in you, Jesus. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing. Come on, you believe. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing. One more time. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing. God, we believe. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad. We sing, this is the day that the Lord has made. We rejoice. Come on, rejoice. Say, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. We'll rejoice. One more time. We say, this is the day that the Lord. You made it, Lord. We will rejoice. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hallelujah. Come on, we clap our hands. We rejoice in you, God. Hallelujah. Come on, we continue to rejoice in the Lord. Hey. Come on, church, we say, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, 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 oh. Yes, oh God. Hey, whoa, oh, oh. We will praise your name, oh Lord, whoa, oh, oh. Come on.
with me. This is the day you made, so I'll rejoice and be glad, rejoice and be glad in it. Hallelujah, all together now, say, this is where I believe. God, we believe that you are more than enough for me. I know it, Lord, you are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. We say the joy of the Lord is my strength. Hallelujah. The joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless his name. All that is within me say, come on. The joy of the Lord is my strength. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Come on, we sing his name. Jesus, come what may, 'cause you are worthy of all my praise. One more time, we proclaim, we say, Jesus, your name, come what may, 'cause you are worthy of all my praise. Come on, he is. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. Come on, say, the joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. The joy of the Lord is my strength. Sing, oh my soul, bless his name. All that is within me say, the joy of the Lord. One more time. Say, the joy of the Lord is my strength. More than a feeling, joy of the Lord is my. Oh my soul, bless his name. All that is within me say, the joy of the Lord is my strength. Whoa, oh, oh. Come on, we clap our hands to the Lord. Hey, whoa, oh, oh. We say, so let it rise up like a river, overflowing. Holy Spirit, let it pour out. Come on, with no limit, overflowing. Holy Spirit, one more time. Let it rise up like a river, overflowing. Holy, let it pour out, with no limit. Yes, oh Lord, overflowing. Holy Spirit, come on. Whoa, oh, oh. Come on, people of God, say, whoa, oh, oh. Hey. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, 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 oh. You're the joy, point on. The joy of the Lord is my strength. More than a feeling, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless his name. All that is within me
The joy of the Lord. One more time. Say the joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength. Hey, hey. The joy of the Lord. You're my strength, oh God. Oh my soul, bless His name. All that is within me say, oh my soul, bless His name. All that is within me say, oh my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord. Say, joy of the Lord is my strength. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, 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 oh. Jesus, you are my strength. Come on! Palapakan po natin ang Panginoon. It is you, Panginoon. You're the strength of my life, oh Jesus. Thank you, Jesus. Come on, sa mga malakas po na palakpak, can we give it to the Lord sa hapong ito? Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord, you are the strength of our lives, oh God. Ikaw at ikaw pa rin, Panginoon. Hallelujah. Every day is a new day, Panginoon. You have prepared for us, God. That's why we will rejoice. We will be glad. And Lord, nandun yung aming pagtitiwala at pananampalataya sa iyo, O Diyos. Because God, you are good. Panginoon mo sa buhay namin, O Diyos. Ang katapatan mo, Panginoon, ay, Lord, hindi magmamaliw. Walang katulad, O Diyos. Kaya Lord, ikaw ay aming pupurihin. Sasambahin ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Come on, church. Worship the Lord sa hapong ito. Our God is good. He is faithful. And yes, Lord, you are holy God. Ikaw ang Diyos na kabanal-banalan, Panginoon. You deserve all the highest praise. You deserve all the worship, God. You deserve every song, Panginoon. You are worthy, Panginoon, sa lahat ng ito. Sige, church, can we close our eyes today? And can we start worshiping the Lord this afternoon? Sige, kausapin po natin ang Panginoon. Tawagin po natin ang ating Diyos. He wants to hear our voice sa hapong ito. You are holy, Panginoon. You are mighty and strong. You deserve all the worship. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Come on, church, open your lips to the Lord. Talk to Him sa hapong ito. Hallelujah, Lord. We give you praise. We give you worship, Jesus. You are holy, O Lord. There is none like you, none like you, my God. Oh Lord, we worship your name. Come on, worship the Lord tonight. Jesus, your name. The name above every name. The name that is everything for us, Panginoon. Your name, oh Jesus. Your name. Your name, Lord. When we sing 1,000 generations falling down to worship, to sing the song of ages to the Lamb. Let's go. And all who've gone before us, and all who will believe, we sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones
and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Come on, we sing. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb, Jesus. If you walk in freedom, yes, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Hallelujah. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Come on, let the people sing. We sing holy to the King of Kings. Yes, oh God, holy, you will always be holy, holy forever. We sing to the Lord, all the angels cry, holy, all creation cry. We cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, holy to the King of Kings. Oh, we say, holy, you will always be holy, holy forever. We cry holy to you, Lord. Holy is the Lord. Hallelujah. Oh, let's worship the Lord. We cry holy to you, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Holy, holy is your name. My God, my God. Come on, sing to the Lord tonight. Worship His name. Jesus, you are so good. Holy, holy. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Yes, your name, oh God, all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. One more time you sing, God, your name is the highest. Your name, you say, is the greatest. Your name stands above no one else but on. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all.
One more time, Jesus. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name, God, your name stands above them all. All thrones of God, all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy. All creation cry, we cry, holy. You are lifted high, we say, holy, holy forever. Come on, let the Lord hear your voice, hear your people sing. We say, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. One more time you proclaim your name, Jesus. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above. Your name, all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above. One more time, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name, yes, oh Lord, stands above. Powerful, all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and creation's cry. We say, holy, all creation cry. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Yeah, your people sing. Holy, to the King of Kings. We cry, holy, you will always be. Holy, holy forever. We sing, all the angels cry, holy, all creation cries. Come on, we sing, holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear the Lord, we sing, hear your people sing. Holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Hallelujah, Lord. Sige, palapakan po natin ang Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, God. Lord, ikaw ang Diyos na sobrang iyong katapatan mo, pagmamahal mo, Panginoon, sa buhay namin, Lord. Sobrang yung pangako mo sa amin, Panginoon. Di lang sa mundong ito, Panginoon, kundi sa buhay na walang hanggan. But God, Lord, as we remember, Panginoon, ikaw ang Diyos na kabanan-banalan, Panginoon. You are holy, Panginoon, and you deserve the highest praises, Panginoon, the highest worship, Panginoon. All the glory belongs to you, God, because you are holy. You are holy, Panginoon. Yes, God. Salamat, Panginoon, na Lord, 2,000 years ago, Diyos,
nandun ka sa kalangitan, Panginoon. Nandun yung holiness mo. But God, hindi ka nagdalawang isip, Lord. You came from heaven to earth, Panginoon. You bear our sins, Panginoon. You bear our shame, Panginoon, for us to be saved, Panginoon. Magkaroon kami ng buhay. Magkaroon kami ng pag-asa, Panginoon, na galing sa iyo, O Diyos. Kaya, Lord, nandun yung aming pagpapasalamat, God. Ang pagmamahal mo sa amin ay hindi lang salita, Panginoon. Bagkus, pinakita mo ito sa gawa, Panginoon. Na ikaw, Diyos, nakabanal-banalan, Panginoon. Hindi ka nagdalawang isip. Binigay mo ang sarili mo para sa amin, O God. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. At God, sige, Lord, sa hapong ito, hindi lang namin ito sa awit maintindihan at ma-realize, Panginoon. But Lord, in your words tonight, Panginoon, sige, Lord, mangusap ka, O Diyos, sa bawat isa sa amin, God. Nawa ang salita mo, Panginoon, magsilbing buhay namin, pagkain namin, Panginoon, ang aming mga spiritual, O God. At sige, Lord, hayaan mong maging handa kami, Panginoon, sa hapong ito, Lord God. Handa mo aming puso, ang aming isipan, God. Let your Holy Spirit, Panginoon, speak to us, Panginoon, and teach us, Panginoon, of your ways, Panginoon. Mga salita mo sa hapong ito, Diyos. Pinapanalangin din naman na aming pastor, Panginoon. Gawin mo siyang alulod, Panginoon, God. Bless him, Panginoon, as he teaches your word on sa amin sa hapong ito. Salamat, Panginoon. Salamat sa mga anak mo na nandito, God. Tuloy nga, Panginoon, ikaw'y tapat, ikaw'y banal, Panginoon, at karapat-dapat ka sa lahat ng bagay, O Diyos. Sige, pwede bang palakpakan ulit natin si Lord? Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Lord, sa lahat ng kapurihan, O God. Sa ilang mga parangal at wala nang iba. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Wow. Sige po, tayo po'y makaupo. Let us take our seat and enjoy the presence of God. Salamat sa Panginoon. Sobra lang, sarap magpuri sa Pwede mo bang palapakan ng Panginoon? Can you give praying to Him this afternoon? Thank you, Lord. Hallelujah. So, sige po. Straight na tayo sa salita ng Diyos. At we're going to hear His word today. So, I want to read to you Ruth chapter 1 verse 5 to 16. Medyo naiba ng konti itong ating pupuntahan ng ating pag-usapan, but you have to be ready to listen the word of God tonight or this afternoon. Kayo mga nakikinig sa amin online, sige po, samahan niyo po kami na sabayan niyo po kaming madinig natin ang Diyos. Ano yung gusto niya pang sabihin sa atin. So, sige po, pwede niyo po akong samahan sa pagbasa. Ruth chapter 1 verse 15 to 16, but I have to elaborate this in context after this reading. So, ito po sabi, Luke chapter 1:15, sabi dito, Luke said Naomi, your sister-in-law is going to back her people and her gods. Go back with him. And verse 6, sabi dito, but Ruth replied, don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go. And where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. So, sige po, tayan natin that in the end, tignan natin lang at latayan natin tong title ko. The title of my message for today, My Story. My story, but that is not just my story only, but this is also your story. So, our story, but my story in this text, at natin na latayan ko to at tignan natin kasi 2 verses lang naman to. Ang sabi ng ating binasa, etong si Naomi, yung biyanan ni Ruth ay pinalalaya na siya kasi the time, kung tignan natin yung context, they're troubled.
sobrang dinaanan nila, namatay yung asawa niya, namatay yung dalawang niyang anak na asawa nitong kanyang mga manugang, and then sabi niya, wala na yung mga anak ko, sige na, bumalik na kayo sa inyong mga lugar because they are not from that place, or they are not the same, ano ba pwede, even yung kanilang relationship with their God. Because etong si Naomi ay galing ito ng Bethlehem. But eto si Naomi, may plano na siyang bumalik ng Bethlehem kasi that time, yung lugar na kanilang pinuntahan ay troubled na rin at nahirapan na rin sila at nawala na yung tatlong lalaki sa kanilang mga buhay. So, she decided to go back to her dati niyang lugar. So, ito yung kwento. So, dito, nabasa natin, binigyan siya niya yung dalawa ng pagkakataon at ang sabi niya kay Ruth, Ruth, eto, si Orpha ay nagliligpit na. Iiwanan na ako at babalik na siya sa kanyang lugar. At totoo naman, wala na siyang mapapala sa akin at wala na rin akong may bibigay sa kanya. So, sumama ka na sa kanya. Ang ganda, no? But ganda lang ng sagot ni Ruth, no? Gusto ko lang balikan para at least gusto kong puntahan yung gusto kong sabihin. But Ruth replied, don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go. And sabi niya dito, where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. Ganda, no? So, etong aking pinupuntos at pinupuntahan tong kwento ko, at of course, yan yung title ko, my story, but ang gusto kong puntahan at pag-usapan natin yung paninindigan nitong si Ruth, na hindi madali sa kanya ang mag-give up. Hindi madali sa kanya ang lumisan. Hindi madali sa kanya ang basta na lang umalis. Oo, malaki yung dahilan. Sobra yung sitwasyon. Pwedeng pag tinignan niya yung kanyang kalagayan that time, wala na siyang mapapala dito. Kailangan ko nang magdalawa o magbago ng isip at mag-iba ng plano. At eto, hinamon pa siya nitong kanyang biyanan and then andun yung sinasabi na, sige na, iwanan mo na ako. But sobrang lang yung paninindigan na yung kapag andun ka sa covenant mo, hindi madali sa'yo ang lumisan. Siguro ang gusto kong sabihin dito ay ito yung trouble kasi na nakikita ko, maging sa simbahan. Alam niyo sa simbahan, come and go ang tao. Sa church, nakakalungkot kasi parang ang bilis lang na parang nagpalit lang ng damit, mamaya iba na simbahan niya. But hindi ko alam trouble ito. Walang judgment dito. Pwedeng iba sa inyo, nandito na kayo ngayon at galing kayo sa ibang church. Wala akong problema dyan. But I think this is the right timing at para sabihin, sana huling simbahan mo na to. Sana huling simbahan mo na to. Ano man ang mangyari ay huling simbahan mo na to. Kasi ito yung trouble at dito makikita natin, pwede naman, valid naman yung reason, pwede. But meron pa bang mas valid yung reason itong si Ruth? Na samantalang binigyan na siya ng pagkakataon nitong kanyang biyanan that of course, kapag ginamit niya yung kanyang sense, tama naman siya at oo, aalis na ako. Kasi wala na Pwede naman ako mag-asawa uli at bumalik sa lugar ko, but hindi. Andun yung kanyang pangako. Pwede na sa simula pa at itutuloy ko na wala na yung anak mo, namatay na at whatsoever. Mahirap to kalagayan natin, but sabi niya, huwag mo akong i-dare, hindi ako aalis sa'yo. Hindi ako lalayo sa'yo. Sasama ako sa'yo kung saan ka pupunta. At that in the end, yung mga tao na makahalubilo mo ay magiging tao ko at yung Diyos mo ay magiging Diyos ko. Ganda, no? Merong ganung paninindigan. Ito yung, hindi ko alam. Dito trouble ang madami.
At dito tayo gustong kausapin ng Diyos dahil sa kapag hindi natin ito natignan at nabago yung ating pananaw dito, wala tayong tatapusin. Paulit-ulit lang tayo sa simula ng simula. But pag hindi na tayo komportable, nag-give up tayo. Ang bilis nating mag-quit at mabilis nating magsabi ng ayoko na. But hindi ito si Ruth. Ganda, no? At siguro gusto ko din sabihin at ikukunik ko to sa title ko, my story. And that is also your story. Anong gusto mong kwento? Yung gusto mo bang maituloy yung kwento mo o yung kwento mo ay patulpik-tulpik? Nang kwento mo ay hindi natatapos. Pagkatapos namamatay na lang at another kwento uli. At pagkatapos ay sa pagsimula at bandang kalagitnaan ay papatayin mo na naman yung kwento mo. At kung titignan mo hanggang sa ano mangyayari, wala kang nabuong istorya sa buhay. Friends, my story. I decided to stay. Meron kang ganung deklarasyon na anuman na mangyari ay andun ka, firm ka sa decision mo that hindi ako pwedeng basta lang hilahin o mawala ng parang bula. I decided to stay. Why? Because one day you are going to tell a story about this season in life. Yung yung decision mo today, what hindi ko alam, o yung yesterday mo, that in the end ay yung tomorrow mo ang magko-confirm that your story, your story going to tell a story about that in the end, pag binalikan mo yung yesterday mo, dumudugtong dun sa bukas mo. Dahil hindi mo pinutol. Teka muna. Mayroon pa akong gustong sabihin kasi dyan. At I think this is the right timing para madinig natin itong ganitong usapan. At yun na nga, bihira na natin ito nadidinig. In fact, sabi ko nga, itong Book of Ruth, dami ko ng sermon na didinig dyan. But oo, alam natin na si Ruth nakahanap ng Boaz. At doon lang tayo nakakonsentrate na para bang, wow, ganda. But hindi natin masyadong nabigyan ng pansin na bakit ba nakamtan ni Ruth yung blessing, yung Boaz sa buhay niya? Because Ruth ay meron siyang panindigan. Hindi siya basta-bastang natitinag o bigla na lang nagkukwit o lumalayas. At ang troubles, even in our time today, ang mga tao hindi tumatagal. Hindi po may permis. Maya-maya makikita mo, nandun na naman sa isang lugar, o nandun na naman, hindi ko alam. That in the end, ito yung isang katotohanan. Anong nabuo mong kwento? Matatapos na lang yung buhay mo, baka wala kang mabuo. Ay, teka muna, hindi valid yan. Hindi yan pwedeng pangawakan kasi walang nabuong kwento sa buhay. There will be a time you will tell your testimonies, both good and bad. But in many times, mamimili ka lang naman ng good, but ang totoo ay yung katotohanan, mas sobrang dami ng bad. At hindi mo alam yung bad decision mo, pumupulupot sa'yo. Na-enjoy mo lang yung kaperanggot ng good na ginagawa mo, pero ang laki ng trouble na ginagawa ng bad sa buhay mo, yung bad decision. Yun ang nagiging sanhi upang di mo makita yung favor ng Diyos. Mamaya gusto ko yan latayan at makita natin that sometimes even you prayed, nag-pray ka na nag-pray, pero si Lord hindi, si Lord ay kumikilala sa prayer ng kanyang mga anak. But in this particular story, mamaya papatunayan ko sa inyo kung bakit si Ruth ay blessed. Hindi na dahil nanalangin siya, binalikan yung kanyang kwento so that and then yung kwento niya ang naging dahilan upang i-bless siya ng Diyos. At yung kwento niya ay simple lang, nanatili siya, hindi siya bumitaw. May mga kwento tayo, but definitely umabot ka sa punto na meron kang your
You will tell your story that you are, sometimes nandun ka sa, proud ka sa kwento mo. Nandiyan ba yan? Hopefully, you will tell a story that you are proud to tell, but some would not. Kasi nga, alam mo sa isang banda, ang dami mong decision na bad decision. Di ko alam. Ang tanong ngayong umaga o hapon, my question is that, what story do you want to tell? Good story? Or bad story? Dahil etong karakter, etong tatlong babae at etong dalawang manugang ni Naomi, meron silang magkaibang kwento. Kwento ni Orpha at etong kwento ni Ruth, hindi pareho ang naging resulta. Siguro gusto ko pang dagdagan that the decision we make today determine the stories we will tell tomorrow. So, napakahalaga nito. That in the end, babantayan mo yung mga decision mo kasi ito yung hindi mo mapigilan that ma-encounter mo ito bukas. Ito yung haharapin mo that kung hindi natin ito madidinig, magugulat ka pa. Sabi mo, bakit? Teka muna, anong bakit? Dinesisyonan mo yan nung mga nakaraan. Kaya eto ka ngayon, hinaharap mo yung decision na yan at yan ang naging resulta. Ulitin ko po, the decision we make today determine the stories we will tell tomorrow. So that in the end, hindi mo mapigilan yan. Either yan ay bad decision or good decision, haharapin mo yan sa bukas mo at yan ang magiging kwento mo. Sometimes the best decision you can make is to stay when it would be easier to go. May mga tao na kahit madali na lang sa kanyang mag-give up, pero hindi. I will stay kasi meron siyang pinaalagahan. May kwento siyang iniingatan sa buhay niya. At sa the end, ayaw niyang masira yung good testimony, yung magandang kwento. So, nandun talaga, lumalaban. No. Sa totoo lang, mas madali ang mag-quit. Mas madali magsabi that, I'm done. Finish. Tapos na ako. But hindi inilalaban. Kasi nga, ang tinitignan ay, paano ang magiging kwento ng buhay ko? Oh, teka muna. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord dyan? Ang madaming mga tao ay, hindi naman lahat, but makikita natin, mas madali ang umiwan. But the problem is, what lesson do we get in the end? Ito yung sermon that pinipigilan na tayo dyan na huwag mo nang puntahan yan. Kasi after that bad decision, promise, haharapin mo yan. Haharapin mo yan. At etong naging kwento ni Orpha. Mamaya na ako pumunta kay Ruth. Ang story ni Orpha, pag hinanap mo sa Bible, tapos na. Nabanggit siya dito, but pag hinanap mo siya sa Bible, putol na yung kwento niya. Why? Because she had a bad decision. Naputol na yung kwento niya. Tinatry ko siyang hanapin sa Bible eh. Kung nasa na ito si Orpha after nung mag-decision siya na iwanan niya yung kanyang biyanan sa kalagitnaan ng troubles. Ang sabi ng Bible, si Orpha ay nung paalis na ay lumuha at humalik kay Orpha ay kay Naomi. But sometimes cute lang siyang tignan. Sabi mo, oy, cute. That is emotion na parang andun lang sa ganun damdamin, very parang cute, but that is not the, ano ba pwede, yung importante na dapat mong tignan. Nang iwan yan. Cute lang yan tignan na may luhang tumulo dyan, pero ang totoo,
nang iiwan yan. Trouble. Pero gusto kong sabihin dyan, may kinalaman ng church. Ang church, ang bilis iwanan. Parang nagpalit lang ng damit. Nagpalit ng ibang damit. Bilis. But hindi alam na may consequence yan. May trouble yan. Hinanap ko ang naging ending ni Orpah. Wala nang binabanggit sa Bible. Pinutol na yung kwento niya. But nag-search, nabanggit siya sa Torah ng Bible ng mga Hudyo. Binabanggit pala siya doon. Nandun pala yung history na lang. Hindi na siya biblical, but this is history. Kasi yung Torah ay kwento ito ng mga Israelite sins. At nabanggit siya doon. Na tama yung kwento na matapos niyang iwanan si Naomi, yung Torah ng Hudyo, ay binanggit siya. Nagsabi ay nung umuwi na itong si Orpah sa kanyang bayan sa Moab, hindi siya tanggap. Kasi nga, explanation ng Torah, nitong Bible ng mga Hudyo, na hindi siya tanggap kasi nakipagkompromiso siya, nakipagpamatok, bawal sa kanilang tradisyon na pag-asawa ng isang Hudyo. At itong napangasawa ng mga ito ay mga Hudyo, itong sila Naomi. Kaya nung bumalik siya sa kanyang bayan sa Moab, she's not welcome. At ang sabi nung Torah, history to, hindi biblical, napunta siya sa Palestine. Trinase nila yung naging salin-lahi ni Orpah at ang tawag nitong Torah sa mga naging anak ni Orpah, kasi of course, nag-asawa doon ng Palestine, ang sabi mga bastard. Bakit nila sinabing bastard? They are enemy of Israel, yung naging lahi nitong si Orpah. Tita nyo, ano? Parang wala lang, pero ang laki ng yung effect na nangyari sa isang bad decision. At ang sabi ay, totoo naman, meron kasing parang shadow lang, but medyo but tinutukoy si Orpah sa Old Testament na yun na nga, naging enemy yung kanyang lahi ng bayan ng Diyos. Trouble ano? Dati mong kasama sa pamilya. Totoo naman to, even today, nangyayari sa atin. Na mga tao na ang bilis sabi ko nga, parang nagpalit lang ng damit. Makita mo, iba na simbahan. Sorry walang walang judgment dito. Sabi ko nga, marami naman sa atin, galing tayo sa iba't ibang mga churches. But siguro, ang gusto kong sabihin ngayong hapong ito, last church mo na to. Last church na natin to. Wala nang alisan. Ano man ang mangyari. Pastor, meron pa bang trouble na pwedeng trouble na itumba sa trouble nitong si Ruth? Namatayan ng asawa, namatayan ng biyanan, nawalan ng hanap buhay, nawalan ng pagkakakitaan, nawalan na ng lahat. But in the end, yung decision niya manatili. Umubra naman. Pero bakit ko ba sinasabi to na stay close? But hindi naman to lang para kanino? Para sa'yo. Kasi gusto kong sabihin sa'yo that in the end ay, huwag ka mapahamak. Huwag maiba ang landas ng kwento ng buhay mo. Mauurpa ka. That in the end ay, dati kang kakampi, magiging enemy ka. No wonder, habang inaaral ko to, ba't may mga tao kapag lumabas sa church, inaaway na nila ang church? Not in this church. Itong church na ito, kung kayo taga rito, talagang tinuturuan ko yung mga tao dito na huwag tayong pumatay ng kapwa Kristiyano. Never tayong mag-curse, anuman ang ginawa sa atin. Ako, personally, dami nang umiwan sa akin. Pero sinasabi ko talaga yan ng harap-harapan kahit sinong kausap ko. Never ako nag-curse. Dahil naintindihan ko yan. That hindi yan tama na pumatay ka ng kapwa Kristiyano mo sa salitaan o sa isip mo na parang gusto mong bumalentong na at mawasak ang buhay. Don't do that. But that is the reality.
Nakakalungkot kapag mamaya meron pa akong gusto sa wala kang protection pagkatapos. Teka muna. In fact, ang totoo, na-search ko lang kasi yung kwento ni Orpah. Ang medyo mabigat, ang sabi nung Torah ng mga Hudyo, ang pumatay sa lahi nitong si Orpah ay lahi ni Ruth. Lahi ni David. Kaya nga, meron silang ganung paniwala na ang isa sa naging anak nitong si Orpah ay etong si Gulayat. Kasi nababanggit doon sa kanilang scripture na 6 ang naging anak ni Orpah na mga giant at meron silang pananaw na ang isa sa naging anak nitong si Orpah itong si Gulayat, but that in the end pinahiyan ni David. Ano yan? Hindi ko alam, ano? But ito yung isang katotohanan na parang wala lang, but ang laki ng diferensya. Mawawala ka sa lineage, mawawala ka sa memorial, mawawala ka sa kwento, mapuputol ang kwento mo. Trouble. Sige, palapakan mo na lang muna si Lord. Hallelujah. Friends, how do we live the story we want to tell? Paano mo? Of course, meron naman tayong pangarap that in the end, gusto natin meron tayong magandang kwento. Iiwan mo yan sa mga anak mo. Iiwan mo yan sa mga apo mo that maalala ka. Anong kwento ang gusto mong iiwan? At dapat merong ganun that in the end ay mangangalagaan mo yung tinatakbo ng buhay mo kasi meron ka ngang ginagawang istorya sa buhay mo. Kaya hindi ka basta-basta na lang na napapasunod. Kasi tinitignan mo kung ano to, makakasira ba to sa kwento na gusto kong mabuo sa buhay ko? Nandun ka, hindi yung parang wala kang kamalayan na hila-hila ka na lang ninuman. Teka muna. Ulitin ko po, how do we live the story we want to tell? So, at least, of course, gusto naman natin good story, but kung yan ang gusto mo, dapat andun ka lagi aware. Nagmamantag ka, nagbabantay ka na may gagalaw ba sa kwento ko? Hindi ako papayag. May gagalaw ba? May gusto bang gumalaw sa magandang kwento na nakikita ko na pwedeng gawin ng Diyos sa buhay ko? Hindi ako papayag. Friends, siguro itong sermon ay nagsasabi sa atin that stay close. Huwag ka basta na lang na parang bilis mong, alam mo ba yun? Ako, abang sinasabi ko to, experience ko kasi medyo iba yung kwento ko sa inyo. Nandyan kayo eh. Dumating kayo, nag-connect kayo sa akin bilang pastor. Nag-connect kayo, nag-connect kayo ng damdamin. Of course, nag-connect din ako ng damdamin. But in the end, parang ang bilis lang ninyong mawala. Na hindi man lang ninyo naisip na, teka muna, paano to? Paano damdamin ito? Wala. Hindi ko na in-expect yan. But gusto kong sabihin na sa isang pastor, mawala ng isang membro lang, hindi yan nakakatulog. Pero yung mga umaalis na parang nagpalit lang ng damit, parang wala lang sa kanila. But ang trouble, hindi to, this is not about me or mga pastor. May trouble dyan pagkatapos. Meron niyang consequence. Babaguhin mo ang kwento ng buhay mo. Andiyan ka na, safe ka na sa kwento mo. Sabay-sabay tayo gumawa ng kwento through this church. But ito yung problema, mauurpa ka. Mapupunta ka sa ibang mga lugar at kung saan-saan that in the end, pag binalikan yung kwento mo, wala na. Enemy ka na ng church. Trouble. And that is the reality. Iba na sinasabi mo sa dati mong kasamahan, sa dati mong pastor. And don't do that again. Stay close. Fight for it. Kung alam mo na dito ka nilagay ng Diyos, paglaban mo yung church mo. O si Orpah, alam niya, hindi. Binigay kayo sa akin na kayo magiging pamilya ko. Wag mo ako i-dare. Wag
Huwag mo ko pilitin. Hindi ko gagawin yan, sabi ni Orpa sa kanyang biyan. Hindi kita iwanan. Ganda lang, ito, ganda lang. Kasi nakakatuwa din sa party namin ng mga leaders ng simbahan na makakarinig ka ng mga tao nagsasabi sa kanilang mga kwentuhan. Dito sa church, may mga kwentuhan na, alam mo, mga personalan na kwento, bandang huli, ganda lang na sinasabi, na may mga ganun na nakakarating sa akin na yung mga salitaan na kahit palayasin ako ni pastor, hindi talaga ako aalis sa In Christ City Church. Ewan ko but para sa akin, hindi naman yan yung parang tsamba. Kasi merong something na at least hindi naman to yung parang nag-expect ka ng wala kang itinanim. At tama naman. At healthy naman yung ganong klase ng pandinig kasi alam mo na hindi naman to yung parang out of nowhere sinabi lang, but alam mo yun na bilang leader ay tinarbaho mo naman to kung bakit ganon na lang sila ka parang nanghinayang. Alam mo, dumating ka sa punto na manghihinayang ka kasi alam mo na may ginawa sa'yo. May nangyari sa'yo sa church na to. Hindi ko alam. Na ang dami-daming nabago sa'yo, ang dami-daming ginawa sa'yo ng Lord, tapos parang dumating sa isang tampururot. Parang nag-bihis lang ng damit at sabihin, bye-bye. Ito muna. Ang pusa nga, hinahanap eh. Pag nawala, nalulungkot yung may-ari. Church pa. Definitely, gusto ko lang buksan yung damdamin namin na isa lang sa inyo mawala dito. At sabi ko nga kanina, ako, nandiyan lang ako sa likod, pero anino mo pa lang, alam ko ikaw na yan. Kahit hindi tayo nag-uusap. At sobrang saya ng pakaramdam kapag nakakita ka. Sobrang saya na, 1 linggo, 2 linggo kang mawala, 3, tapos bigla kang bumalik dito. Parang biglang doon na lang uli nakahinga na, salamat Lord, bumalik tong anak mo. Pero ikaw wala kang pakialam na sobra yung damdamin ng simbahan. Hindi ko alam sige palapakan mo na lang si Lord. Hallelujah. Friends, hindi ko alam but kailangan mong ipaglaban kasi ang kaaway ay didistrongkahin talaga tayo. Paghiwa-hiwalayin tayo. Ayun yung nagsasama-sama tayo. That and then alam niya na magiging kawalan sa kanya kapag nagsasama-sama ang mga anak ng Diyos. Kaya talagang ang kanya, isa sa weapon niya ay paghiwa-hiwalayin tayo. Pero tama tong ganitong usapan kasi madami ng mga nabiktimang mga churches that, alam mo, lahat na lang nababanggit, love this, love that, love your neighbor, love, but hindi man lang nabigyan ng puntos na, pwede ba mahalin mo din yung church mo? At siguro sa hapong ito, pwede ko bang sabihin to sa inyo na, pwede bang mahalin nyo tong church na to? Hindi. Dahil ang totoo, mahal kayo ng church. Kaya tama lang din sana na mahalin nyo rin ang church na to. Sige, palapakan niyo si Lord. May nag-aalala sa inyo. Ang totoo, every Friday nandito kami. Ipinagpipray namin kayo. Hindi ba kailangan sabihin sa iyo na ipinagpipray ka, pero kasama ka sa ipinapanalangin namin that, God, ingatan mo mga anak mo. Protektahan mo itong mga anak mo, Lord. Meron kami mga sakit sa bahay nila, Lord. God, Lord, we speak healing, Lord, dito sa mga anak mo na to. Lord, baka may mga nangangailangan, God, ng saklolo, ng financial, or whatsoever, God, help them. Hindi nyo ba alam yun? Na sobra yung concern? Pero yun na nga, minsan naisip ko na, ba't ang bilis lang ng parang wala man lang pasubali. Na parang, trouble si Orpa. Pagkatapos. So, hindi ko alam but mamaya pupuntahan ko si Ruth. Doon tayo, maganda yung ating pag-uusapan. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2, let us fix our eyes on Jesus.
the author and the perfecter of our faith. Ang Diyos ay, kapag may sinimulan siya, tinatapos niya. Even sa buhay natin. Ano sinimulan ng Diyos sa buhay mo? Gustong-gusto ng Diyos, tatapusin niya yan. But sa malimit na pagkakataon, tayo ang nagbe-break nito. Tayo ang lumalabas doon sa plano ng Diyos at binibreak natin yung sinisimulan ng Diyos sa buhay natin. Tobol. But kung tanungin mo ang Diyos dyan, eto, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Friends, siguro, ganda lang na yung ganitong decision. But I don't know about you, but I decided to stay. I decided to stay. Sabi ko nga kanina, kami na mga pastor, may karapatan kami na pwede isang araw sasabihin ng pastor, ayaw ko na. Sometimes para bang ang tao lang ang yung mga nakaupo diyan, parang kayo lang ang merong kapasidad na magpasya na hindi ako mag-church. Ayoko mag-church. Kung ano kaya, kung ako, for example, sabi ko, ayoko mag-preach ngayon. Itsura natin. 5 services to na kailangan ko mag-preach. Kasi sasabihin ko, sobra na. Hindi ko na kaya. Bigat na. But hindi. Kapag tinignan mo yung, sabi ko kanina, tinignan mo yung mga kabataan sa church, sobrang desire mag-serve sa Lord. Mga bata natin dito, mga YA, nandyan sila, sobrang ang desire nila na ma-improve pa yung kanilang relationship with their God. At andyan ang mga ladies, andyan ang mga men, andyan ang mga senior citizens, andyan ang, di pwede. Na kahit hindi ka komportable, mas madali sa iyo ang umindi, pero sasabihin mo, I will stay. Hindi ba kayo? May kausap ba ako dito? Naiintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Na sa bawat mga decision ay meron talagang malalaking dahilan. But sa maraming pagkakataon ay walang mga dahilan tayong tinitignan, kaya ang bilis natin magsabing, I'm out. Pero ang daming matutrouble pagkatapos. Friends, I decided to stay whatever happens. Ganda, no? Meron kang ganung panindigan na dumating ka sa punto na ano man ang mangyari, mag-i-stay ako sa church na to. O bakit? That is, tawag dyan? Safe ka dyan. Kasi ang enemy, wala nang gagawin sa'yo kundi bunutin ka dyan. Pero meron kang ganitong klase ng stand that whatever happens, I will stay. Walang sinong pwedeng bumunot sa'yo. Ganda, no? Tinuturuan tayo ng Diyos. Sige, pwede mo bang palakpakan si Lord dyan? Siguro, ito yung sermon na habang pinakikinggan mo to, alam ko naman lahat tayo kinakausap dito. That in the end, stop that. Tama na yung paikot-ikot. Paikot-ikot, walang natapos ng kwento ng buhay. Lalo na kung may kinalaman ang pananampalataya na start over and over again. Wala kang kwentong tatapusin. At ang trouble mo ay mandadamay ka pa ng iba. At matutrouble yung mga anak mo, matutrouble yung mga apo mo, na sana naka-establish na yan. That in the end, mawala ka man sa mundong ito, may next generation na magpapatuloy dun sa pananampalataya na sinimulan mo. Sige, palapakan mo si Lord. Ang daming nawala. Oh God, hallelujah. So, sige po, hindi ko alam tulad ng sinasabi ko kanina, ang bilis po, tama naman. Pag ginamit mo yung sense mo, mas madali nga magsabi that I'm quit. Ayoko na. Pero dito sa ating text, dito sa kwento nitong mother-in-law and the daughter-in-law, itong si Naomi, a woman who lost her husband, and Ruth, the daughter-in-law, that yung context, namatayan din ng asawa, namatay yung anak ni Naomi, may sobra trouble. Dumating yung mga sitwasyon sa kanilang mga buhay. So, hindi talaga yung sitwasyon Sabihin, ang dami kasi, magulo, ganito. Hindi talaga. Kapag nilagay ka ng Diyos dyan, hindi yung situation na magiging dahilan para ang bilis mong parang lumabas na lang. Mauurpa ka dyan.
So eto si Ruth ang isang halimbawa. But yun na nga sabi ko, eto madami itong gumagawa ng ganito, but not the story in this text. Nakita natin dito kung paano yung relationship nitong magbiyanan at nandun sila sa punto na hindi nag-iwanan. Family. Oh God, hallelujah. Hindi ko alam but sige, tignan pa natin. Sabi ko nga, meron nang nalaglag dito, si Urpa, that in the end, hindi na natuloy ang kwento niya sa Bible. Ano kaya kung si Urpa ay hindi ganun ang pasya? Definitely, itutuloy siya ng kwento ng Bible. But since bad decision yung kanyang ginawa, tapos na yung kwento niya, ang itinuloy ng Bible yung kwento si Ruth. So dito, kung titignan natin, balikan ko yung ating text at tutuloy-tuloy ako sa context nito. Eto, ulitin ko po, dumating sa punto si Naomi ay binigyan na sila ng pagkakataon. Sa madaling salita, hindi man direct, indirect, pero sinasabi, sige na, alis na kayo. Eto yun Sabi niya, look, sabi ni Naomi, your sister-in-law is going back to her people and her gods. Because yung God ng mga Hudyo hindi to Diyos ng mga taga Moab. There are so many gods. Kaya nga dito binanggit that even dito pa lang negative na hindi Diyos yung kanyang pupuntahan doon. So, kaya nga sabi ni Ruth, hindi, yung Diyos mo magiging Diyos ko. So, your sister-in-law is going back to her people and her gods. Go back with her. Ganda nung kung pakinggan mo, sabihin, bait naman itong biyanan ko. But ganda lang ng sagot ni Ruth. Sabi ni Ruth, don't urge me to leave. Don't urge me to leave you or turn back from you. Hindi kita pwedeng talikuran, lalo na sa panahon na nandiyan ka sa kanyang kalagayan mo. Nagsama tayo ng mga panahon sa ginhawa, pero andito ka ngayon sa sitwasyon na meron tayong sitwasyon, mas lalo kitang hindi bibitawan. Ang maraming mga tao ay sumasama lang kapag maayos pa. Pero kapag andun na, nakakakita na siya ng parang, kumbaga sa barko, pakiramdam niya parang malulunod na, nauuna nang nagsipagtalunan. And madaming nangyayaring ganun, maging sa simbahan. But eto, kita natin dito, where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Ganda, paninindigan. Your people will be my people, and your God will be my God. Will my God. Fast forward. Tuloy na ako sa context. Pupunta na ako doon sa kwento nitong si Ruth, kung paano niya ito na-encounter si Boaz. Ito maganda. Tignan nyo to kasi hindi ko sinasabing stay so that in the end wala kang mapapala. Ruth went to work in the fields. Ito yung kwento. She was lower than, sabi ko to kanina, lower than a slave. Because she is foreigner. Mapunta ka sa isang ganitong lugar and that time, sobra ang discrimination. Itong mga Hudyo, meron silang ganong karakter. Kapag hindi ka nila kalahi, wala kang pabor. Kaya nandun sila, galit sila sa mga Gentiles. Because nandun sila sa kanilang karakter na parang pakiramdam nila, sila lang ang mahal ng Diyos. Yun yung kahinaan ng mga Israelite. At eto si Ruth ngayon, napunta sa ganitong environment that in the end, alam niya na wala siyang nakitang pabor dyan. Kita mo na, wala siyang nakita pero nag-shoot pa rin siya. Hindi, sasamahan kita na kahit alam kong mahihirapan ako dyan. Foreigner ako dyan. She was lower than a slave. Yun yung kanyang pakiramdam. That in the end, dun sa kwento, Boaz treated her with kindness and protected her. Teka muna.
Doon na napupunta to yung kwento ni Ruth. Ganda nito. Pakinggan niyo ako. Bakit ganun na lang yung protection ni Boaz sa kanya? Na pag tinignan mo, cute yung kwento, pero sabi ko nga, dito makikita natin, even in our text, sasagutin tayo kung bakit ganun na lang yung pabor na binigay sa kanya ni Boaz. In fact, nagtanong siya kay Boaz, sabi niya, Boaz, bakit mo ako tinatrato ng ganito? And yet, alam mo naman na foreigner ako. Hindi ako taga rito. Ganda ng sagot sa kanya ni Boaz. Eto, Ruth chapter 2 verse 10. Sabi dito, at this, she bowed down with her face to the ground. She asked him, nagtanong siya kay Boaz, why have I found such favor in your eyes that you notice me, a foreigner? Namamanga si Ruth. Sabi niya, bakit hindi to ang ina-expect ko? Alam ko, magiging third class citizen ako dito. Pero bakit itong Boaz na ito nagmamay-ari ng buong field na to? Iba yung trato niya sa akin. At nung hindi na siya makataste, tinanong niya na ito kay Boaz. Ganda ng sagot ni Boaz sa kanya. Bakit? Bago ko sabihin yung sagot sa kanya ni Boaz, Boaz had heard her story. Boaz had heard her story. Teka muna, punta ko sa title ko. Mahalaga pala ang kwento ng istorya ng buhay. Meron palang blessing yan pagkatapos kung maganda yung kwento mo. Boaz had heard her story. Her peerless decision. Yung wala siyang takot na magdesisyon na walang iwanan. Naomi, ano man ang dadaanan mo nung harapin mo, harapin ko. Ano man magiging sitwasyon mo doon sa pupuntahan mo, wala akong problema, Naomi. Hindi kita iiwanan. Nalaman ni Boaz. Kasi mayroong isang eksena sa context na ito, nung nakita ni Boaz itong si Ruth na namumulot na ng trigo, sabi niya, sino yung babaeng bandang roon? Ikunento nung tao niya na, ano to, manugang ni Naomi. Bumalik na sila dito, sumama yung babae. At sa sobrang kahirapan ng buhay, hindi niya iniwanan yung kanyang biyanan at yung pamilya ng kanyang asawa. Kaya eto, nandito siya ngayon. Nalaman ni Boaz. Alam mo ba yun? Alam niyo ba si Boaz ay nagre-represent ng karakter ng Diyos? That in the end, ginamit lang yung Boaz, but that is the character of God? Hindi ko alam. Eto, sagot ni Boaz. Doon sa tanong ni Ruth, basahin nyo, samahan nyo ako sa pagbasa para maintindihan, hindi ako gumagawa ng kwento. At pupuntahan ko yung title ko, pupuntahan ko yung puntos ko, at pupuntahan ko yung dahilan kung bakit blessed ng Diyos si Ruth. Walang kinalaman si Boaz dyan. May kinalaman dyan kung ano ang kwento ni Ruth. Gundo. Ito reply ni Boaz. Boaz replied, I've been told all about what you have done to your mother-in-law since the death of your husband, how you left your father and your mother and your homeland and came to live with a people you did not know before. Alam ko kwento mo, Ruth. Pwedeng nagmamangha ka kung bakit ganito ang trato ko sa iyo. Alam kong kwento mo at hindi kita pwedeng pabayaan kung paano mo ipinaglaban, iniwanan mong lahat nang dahil sa pamilyang ito. So, eto sabi ko nga kanina, dami ko ng sermon na dinig itong Boaz and Ruth, but hindi ko masyado na dinig itong dahilan. Pero sa hapong ito, pag-usapan natin yung dahilan. Kasi ito naman yung aking introduction na yung gumagawa tayo ng kwento pero ang totoo ay malimit, galing yan dun sa decision that in the end, nangiiwan ka o hindi ka nangiiwan.
At dito, si Ruth, nakita natin sa hindi niya pag-iiwan, merong magandang naging nangyari. At ang Diyos hindi niya ito baliwalain. Alam niyo po ba ako? Pwede niyo bang palapakan si Lord? At hindi pa natapos si Boaz, sabi sa verse 12, grabe ano? Sabi, may the Lord repay you for what you have done, Ruth. Ang Diyos, susuklian niya yung paano ka nanindigan, na hindi ka nangiiwan. May you be richly rewarded by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. Atin din yan eh. Tunog yan ng Diyos sa atin eh. Na kapag nakita ka ng Diyos na nandun kang naninindigan sa tama, hindi ka pwedeng balawalain ng Diyos. Hindi yung parang bilis lang natin, wala nang tama-tama o mali. Basta pakiramdam ko, hindi ako komportable, out na ako. Oh. So that in the end, alam naman natin yung kwento na hindi lang siya namumulot. At ito pag ganda, no? Alam mo, sa NIV yung version ko eh. But in other versions, alam din ninyo yan eh. Dumating sa punto itong si Boaz. Kasi nga, ang ugali talaga ng Old Testament people, yung ugali. At ano to? Hindi to ugali lang. That is the command from God. That is part of commandments na mahal ng Diyos yung widow, orphans, and stranger. Widow, orphans, stranger. Nandun sa karakter ni Ruth eh. Stranger. Wala ng pamilya. Iniwanan na niya. Widow. Hindi pwede. Meron silang batas. I think, ayaw ko, nandyan ba yan? Na talagang meron silang batas na kapag nag-harvest sila, batas talaga nila yan every 3 months of doon sa kanilang harvest na kapag mayroon silang hinarvest at pag may naiwan dyan, yun ang batas talaga naging ugali nila na iniiwan na nila yan, yung naiwan. Para kanino? Para sa orphans, sa widow, and the stranger. Kaya nga si Ruth, automatic siya. Andun siya, nung nag-aararo siya, pumunta siya ng bukid, hindi siya pwedeng palisin dyan. That is the right ng mga widow. Na habang nag-harvest dun sa farm, yung naiwan doon, hindi na nila binabalikan yan. Kita niyo, ano? But ang ganda, iba talaga yung meron kang pabor sa Diyos. Sabi ko kanina, itong si Boaz, ano to eh, nagre-represent to sa karakter ng Diyos. Dumating sa eksena na etong si Boaz, kinausap niya yung nag-harvest. Alam niyo ba yun? And then sabi niya, pagdating sa babae na yan, sa kanyang area na kanyang dinadampot, hulugan niyo ng bundles ng trigo. Grabe yun, no? In fact, mayroon akong sermon yan, parang yung title ko, parang, unfair ba ang Diyos? Kasi pag tinignan mo, unfair kasi pareho naman mga widow yun, o orphans or foreigner, yung mga nandun sa likod. Pero bakit pinulungan ni Boaz itong kanyang tao na sabi, wag niyo siyang pigilan na dumampot ng mga naiwan at hulugan niyo. Sadyain niyong ihulog yung mga bundles. Oh, grabe! Friends, tayo to. But, ito din yung kasi yung kwento, ang tanong, saan ba ito galing? Kay Boaz na nanggaling yung sagot. Sabi ni Ruth, Boaz, ba't ba sobra yung pabor na pinakita mo sa akin? I know your story. Nalaman ko ang istorya mo
paano ka nanindigan kung ano ang tama. Ganda, no? Ganda. Friends, sana matuto tayo. Na si Lord, oo, sumasagot siya ng prayer. Pero more than doon sa sagot niya sa prayer mo, kung yung kwento mo ay matuwid sa kanyang harapan. Hindi ko alam. But ganda kasi ito yung argumento that yung tanong na, ang Diyos ba unfair? Ang marami nagsasabi na, hindi unfair ang Diyos, hindi unfair ang Diyos. Actually, natutuko yan. Teka muna. Bakit parang naging unfair siya dito kay Ruth? Na samantalang pareho namang mga baluyan na dumadampot lang ng mga tira-tira, bakit inutusan niya yung kanyang tao na hulugan ng bundles? Wala kang magagawa. Pagdating sa kanyang mga anak, pwede kong sabihin na unfair ang Diyos. Hindi ko alam paano mo yan tinanggap ngayon. Kasi ang Diyos ay hindi mo siya pwedeng ikahon. Gagawin niya anong gusto niyang gawin. Siya ang nagmamay-ari niyan. Si Boaz, walang sinong pwedeng pumigil at pwedeng sabihin tao na, boss, unfair ka ata. Wala kang pakialam. Akin to. Bigay mo yan. Ganda, ano? Sige, palapakan mo si Lord. Di ko alam paano mo ko pinakinggan. So, eto, yung ending, napangasawa niya si Ruth. Napangasawa niya si Ruth. Ganda, no? Kita niyo ang saan galing? Doon sa kanyang katapatan. Sa hindi pag madaling parang umayaw at mag-quit at lumayas. Doon galing yan lahat That in the end, hindi lang yung mga bundles na pinulot niya. Sabi ng Bible, pinakasalan siya ni Boaz. At yung pagmamay-ari ni Boaz ngayon ay pagmamay-ari niya na rin. Marrying Boaz was an extravagant blessing of God. Sa panahon ni Ruth, extravagant. Bakit? Unexpected. Ako nagpunta dito para mamulot lang ako ng mumumu dyan. But si Lord, iba plano niya. Sometimes sa buhay natin, ganun din. Yung expectation mo, kala mo, yun lang. Pero hindi mo alam kung ano ang plano ng Diyos sa'yo. Extravagant. Sige, palapakan mo si Lord. Mong baguhin ang kwento mo. Kasi ganda ng plano ng Diyos sa'yo. Ganda, no? Tapos na ba ako? Parang may oras pa ako, I have 10 minutes. To, si Ruth. But, ako tingin ko, she did not stay so that she might be blessed. Wala siyang alam ganun. Kasi nga, ang totoo, alam niya, trouble ako dun. Pwede nga si Urpa, yun na yung sense niya Ay, hindi ako pwede dun. Hindi ako tanggap dun. Hindi ako taga roon. Foreigner ako dun. Uwi na ako sa amin. So ito si Ruth, alam niya na wala talaga siyang pabor. Kaya nga, hindi siya nakatisi. Nagsalita siya kay Boaz, ba't mo ako ginaganito? Alam mo naman, foreigner ako, ba't ang ganda ng trato mo sa akin? Anong meron sa akin? Sabi ni Boaz, alam ko kwento mo. Friends, ganda lang kapag sabihin sa'yo ng Diyos, anak, huwag ka mag-alala. Alam ko kwento mo. That in the end, pangarap lang naman, pero alam mo ang Diyos, kapag nandun kang ma-experience mo yung extravagant, dumating ka sa punto na, hindi ko alam, ewan ko kung meron bang ganun, yung kwento that, and then sabihin mo, Lord, stop na Lord. Sobra-sobra na to Lord, sobra-sobra. Yung bang ikaw na nagre-reklamo sa sobrang sunod-sunod na mga blessing sa buhay mo, and that is your God can do that. Extravagant yung plano niya sa'yo dahil sa kwento mo. Good friends,
Manindigan tayo sa faith natin. She stayed because it was right thing to do. Hindi naman tayo ganito na parang, hindi, gagawin ko na to kasi may kapalpad tong blessing. That is wrong motive. Kaya natin to gagawin because it is the right thing to do. Dahil hindi natin gustong baguhin yung kwento ng Diyos na gusto niya sa buhay natin. Hindi tayo aalis hanggat hindi natin narinig si Lord na pinaalis tayo kung saan man tayo naroon. Sige, palapakan mo si Lord. Friends, what does God want you to want? Tama ba ako? Ano ba yan? Mahalaga yun. Where does God want you to stay? Mahalaga yun. That in the end, alamin natin yan. At stand firm. Sabi ng Bible. Either yung relationship mo with your God, and of course, wag mong malitin yung relationship mo with your church. Kasi, madami na akong nakitang mga tao dito na nabago ang mga buhay. Magtuturo ako kung gusto ninyo. Pamilya na nabago dito, na in the end, mamamangha ka na galing talaga sa wasak ng buhay. Ngayon, pwede kong ituro sa inyo that halos lahat ng asawa, anak, nagsiserve dito sa church. At they're happy. Of course, may mga pagsubok, but saya lang na kapag nakita mo ang buong sambayanan mo ay nagsiserve sa Lord. Nabago buhay. Nabago buhay. Because of this church. Diba? In Galatians chapter 6 verse 9, sabi dito, let us not become weary in doing good. Huwag ka mag-alala. Kapag alam mo, tama yung decision mo, doing good, huwag ka mag-alala. Sabi ni Apostle Paul, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Andun pa rin siya na ang pinanggalingan ay yung ang bilis mong mag-give up. But si Apostle Paul, ang sabi niya dito, let us not become weary in doing good. Let us not become weary in doing good. Stay close. Huwag yung parang ang bilis mo lang, parang for at proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Sige, palapakan mo si Lord. Meron pa isa, bago ako magtapos. 1 Corinthians chapter 15 verse 28. Kanina, minute ko yung mga workers ng 3 o'clock. Kasi itong 3 o'clock nyo, congregation to, may sarili tong workers. Sa bawat mga services natin, may kanya-kanyang workers dito. Etong 3, may sariling workers to. Iba yung workers kanina, iba yung workers mamaya sa 5, sa 7, iba-iba po yan. At ito yung ginamit ko sa kanila kasi sabi ko nga, na-appreciate ko yung pagsiserve nyo sa Lord. At hindi ko man kayo masuklian, sabi ko. But meron sinasabi ang Bible dyan in 1 Corinthians chapter 5 verse 58, sabi dito ni Apostle Paul, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Oo. Medyo hindi naman ganun kadali ang mag-serve sa Diyos. Ang gumawa ng maayos at mabuti. Let nothing move you. Walang magiging dahilan. Parang si Ruth. Hindi kwento, hindi ebidensya, hindi sitwasyon, hindi kawalan, whatsoever. Let nothing move you. Walang pwedeng maging dahilan para mag-quit ka o mag-give up ka. Magpatuloy ka sa paggawa ng mga bagay na may kinalaman ng Diyos. Always give yourselves fully to the work of the Lord.
Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hindi yan mabaliwala. Isang araw, makakatagpo ka ng Boaz. At yung Boaz naman, di lang naman yan yung parang lover whatsoever. Natindihan si Lord, gagawa ng paraan so that susuklian niya yung mga bagay na pinanindigan mo. Dahil nakita kanyang nanatili ka kahit sa kabila ng may mga sitwasyon. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Eto, meron pa. 2 Thessalonians chapter 3 verse 13. Overtime na ako. Tama ba? Di pa. Meron pa akong oras yan. So, kinabahan ako. Kala ko tapos na ako. Introduction pa lang ako. Teka muna. Sorry. Kinabahan ako. Teka muna, meron pa pala akong oras. Thessalonians chapter 3 verse 13, sabi dito, and as for you, brothers, never tired of doing what is right. Sabi ko kanina, si Ruth, hindi siya sumunod kay Naomi dahil sa alam niyang meron siyang magandang kinabukasan sa Bethlehem. Sumunod siya kay Naomi because she know nanindigan siya ng kung what is right. Kung ano tama. Iiwanan niya yung tumanggap sa kanya na pangasawa ang kaniyang anak. Trinato siya ng mabuti. Ngayon, eto, nasa panahon to, nang nasa trouble to, at may edad na to, hindi kita pwedeng iwanan. Huwag tayong ganun. Na nandyan lang tayo dahil nakikinabang tayo. Pero kapag napansin mo na wala ka nang mapapala, ay bumibitaw ka na. Either tao yan, o simbahan, o whatsoever. Sometimes sa Diyos, hindi, kaalam mo, parang wala nang ginagawa ang Diyos. Sabihin mo, Lord, iiwanan na kita. Don't do that. Do what is right. So that in the end, makikita mo kung ano naman ang balik sa'yo ng Diyos pagkatapos. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? Isa na lang. Tapos, tumuloy na ako sa conclusion ko. Hebrews chapter 12 verse 2. Sabi dito, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before Him, He endured the cross. Oh, si Lord na eh. Sobrang dinaanan para sa'yo. Scorning its shame and sat down at the right hand of the throne of God. That in the end, enjoy niya yung fellowship niya with the Father. Friends, tulad ng sabi ko kanina, the fields are ways that God reveals His character to the one who do not give up and left. Tingnan natin to. May 5 points ako pero huwag ka mag-alala. Bilis lang nito para ma-complete ko yung sermon ko. God has heard your story and so how brave you are in your decision to remain and stay in His will. Kita yan ng Diyos. Kung paano ka nanindigan na pwede ka nang bumitaw eh. Madami ng ebidensya, mga salitaan. Kasi bitawan mo na yung Diyos mo. Ano ba yan? Tama na yung pagsiserve-serve mo dyan. Kita mo nangyayari sa buhay mo. May ganun eh. O kaya, ano ba yung fellowship? Ano ba yung relasyon mo sa Diyos na parang gumaayos yung buhay ninyo? Di ba may mga ganun? Na parang ang daming naiinip at sinasabing, bumitaw ka na sa Diyos mo. Pero ang Diyos nakatunghay sa'yo, tinitignan ka kung paano mo siya ipinaglalaban. At tinitingnan niyo yung kwento na binubuo mo sa buhay mo that in the end, God heard your story. At nakita kanyang yung istorya mo ay sa kabila ng lahat ay nanatili ka
Sabi ko kanina, in the field of Boaz, Ruth finds her kinsman, Redeemer. Ewan ko paano mo nyo ito naintindihan, ano? But this related with our God, our Lord. Siya ang naging kinsman, Redeemer natin. And we find a perfect picture of how God respond to somebody who decided to remain. That in the end, nakita natin sa kwento ni Ruth, nakatagpo siya ng extravagante, more than dun sa need niya eh. Sabi ko nga kanina, mabilis lang ito. Patapos na ako. I have 5 things that unfold in their relationship. Nung mamit niya si Boaz. Number 1, Boaz take special notice of Ruth. Tingnan niyo to kasi ito din yung lumalapat sa atin ito. Karakter to ng Diyos. Gusto niya itong gawin sa atin. Kung ano yung experience ni Ruth, gusto ng Diyos, ito din yung ma-experience mo. Meron lang siyang pattern na gustong daanan mo that in the end, sinasabi niyang manatili ka. Huwag ka magbago ng isip, huwag ka magdadalawa ng isip. Huwag mo akong bitawan, huwag mo akong layuan, huwag mo akong iwanan. Boaz takes special notice of Ruth. Ni-welcome siya ni Boaz. In-affirm yung kanyang kalagayan and blesses her. Blesses kasi sobra. In Ruth chapter 2 verse 12, patapos na rin ako, tinatawag ko na si Pastor Micah. Pero parang may oras pa ako ng konti, ano? Sabi dito sa 12, the Lord repay your work and full reward be given by you. Given you by the Lord God of Israel, under whose wings you have come for refuge. Sobrano. Number 2, Boaz protect her. Ito yung gusto ng Diyos na sabihin sa'yo na, anak, gagawin ko yan sa'yo eh. Gagawin ko yan sa'yo eh. Huwag mo akong talikuran. Gagawin ko yan sa'yo. Huwag ka mag-alala. Boaz protect her. At pwedeng, ito sinasabi sa atin ng Diyos that, don't worry, I will protect you. In Ruth chapter 2 verse 9 and 8, sabi, do not go to glean in another field, nor go from here, but stay close by my young women. Let your eyes be on the field in which they reap, and go after them. I have not commanded the young men not to touch you. Wala sinong makagagalaw sa iyo. You are protected. Nakakatakot kapag para kang nag-run away. Walang covering. Wala kang church. Di ko alam kung saan ka na naman. Tapos di mo alam kung saan ka na naman. Di ka pa sigurado kung sino yung church pinupuntahan mo. Walang covering. You're not protected. Wala kang covering. Pero eto, sinasabi sa atin na stay close. Kasi yung protection ng Diyos nandyan. Sabi ko nga, etong church na ito, kasama ka sa prayer. For your information, sobra ang prayer para sa iyo. In the end, yung petition that God, Lord, protect your people. Ang lahat ng pumapasok sa church na ito, Panginoon, na nakaupo dyan, na naka-experience ng umupo, Panginoon, let your protection, Panginoon, na ma-experience nila, Panginoon, galing sa iyo. Ganito, hindi mo alam yun. Yun ang nagagawa ng simbahan. Number 3, Boaz provides for her needs. Dahil in verse 9, sabi, and when you are thirsty, go to the vessel and drink from the young men. Drink what the young men have drawn. Sobra, no? Grabe yung yung provision ng Diyos. I mean, eto, literal to but in our time, ito din yung sinasabi ng Diyos sa atin. Ito yung mga sample niya that
This is his character na hindi niya pwedeng pabayaan yung mga anak niya na nanatili sa kanya. Number 4, Boaz honors her by inviting her to his table. Gundo. Pero isipin mo, mas mababa ka pa sa slave, yung tingin mo sa sarili mo, napunta ka sa isang field ng mayaman, ang ina-expect mo nga, baka paalisin ka pa whatsoever, but that in the end, is sobra na, but eto ka pa ngayon. Sabi sa'yo, halika, sumalo ka sa hapagkainan ko. Gundo. Pwede mo bang palagpakan si Lord? And that is our God. Yun yung meron tayo sa Diyos natin. Itama lang natin yung ating kwento. Doon tayo pupunta eh. Kasi, alam mo, madaming nangangarap ng Boaz, but that in the end, okay naman. Pero, eto kasing particular nitong kwentong ito, may pinanggalingan kasi ito eh. Doon sa paninindigan ng desisyon na matapang na anuman ang mangyari ay hindi siya kumakalas. Doon galing yun eh. Hindi siya kumakalas sa Diyos. Nandun siya sa kanyang commitment, anuman ang mangyari, walang sinong pwedeng magbago nito. Ito, isipin mo na, dito na ako sa pagkainan nitong nagmamayaring napakalaking bukirin na to. Andito ako. At sa malimit na pagkakataon, yung mga bagay na pwedeng gawin sa atin ng Diyos, di natin sukat akalain. Friends, gusto kong sabihin sa iyo that there is more than that ang pwede pang gawin sa iyo ng Diyos. That sukat na di mo sukat akalain na pwede pala. Ganda, no? Walang dahilan para sabi mo, ayaw ko mag-root, gusto ko orpa. Tiki, that is your choice, but hindi ko alam. Nasaan yung puntos mo? Ang ganda ng offer ng Diyos. That sinasabi mo, kung palpak ka nung una, hindi ko alam, kalimutan mo na yung kahapon, kanina, mag-start ka ngayon uli ng bagong kwento mo. Whew. God, thank you, Lord. Sabi dito sa verse 14, sabi ni Boaz, no. Boaz said to her, at mealtime, tama ba ako? Mealtime, come here and eat of the bread and dip your piece of bread in the vinegar. So, she sat down, she sat beside the reapers, and he passed parched grain to her, and she ate and was satisfied and kept some back. Meron pang bonus eh. Sobrang extravagant si Lord. Sige, palapakan mo si Lord. Friends, this is our God. Ang Diyos natin di madamot. Pakiusap lang ng Diyos sa atin ay ayusin natin yung kwento natin. Ayusin natin yung kwento natin. Finally, Boaz make Ruth part of his family. Oh, sobra na. Hindi na. Ibang usapan na to. Dati, parang nakikipitas-pitas ka lang ng mga harvest. Grabe si Lord, Si Lord, friends, progressive si Lord. Huwag ka mag-alala kung sa tingin mo ngayon, parang pumipitas-pitas ka lang ng mumu dyan, bandang huli, bandel-bandel na. Bandang huli ay makita mo na, kasama ka na sa dinner. At bandang huli, ako na lang mamayari nitong kusina. Bahala kayo dyan. Hindi. Bakit? Hindi naman to. Tayo kasi, tayo simbahan, alam natin yung balance. Hindi tayo lang masaya na matinig natin to at masayang-masaya tayo. Akala natin na i-bless tayo ng Diyos. Hindi ko alam, baka meron isa sa inyo dyan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hanggang 10. Hindi ko alam, pataas na mamimit nyo si Boaz.
Daming nangangarap kay Boaz. Pero meron palang mabigat na qualification. Dapat, may tamang paninindigan. But, of course, hindi naman bibigay sa'yo ni Lord yan na hindi mo kaya. But, punta ko dun sa blessing. Binibless tayo ng Diyos at gusto tayong i-bless ng Diyos so that in the end, maging blessing tayo sa iba. At ang church na ito, ako naniniwala na definitely, hindi ko nga alam, sabi ko, ano ba to? Sa panahon ko, sa panahon ng mga batang ito, na matupad yung mga pangarap ng Diyos dito. But definitely, but that in the end, hindi ito lang para sa atin, kundi magiging blessing tayo sa city. Magiging blessing tayo sa community. Magiging blessing tayo sa mga tao na sa paligid natin. Maging blessing tayo, hindi lang sa city ito, sa marami pang mga syudad na hindi ko alam na pwedeng isang araw pagdadalan ng Diyos sa atin o padadala tayo ng Diyos ang In Christ City Church. Pero sabi ko nga kanina, itong kwentong ito ay gusto ko talagang bigyan ng diin na patungkol sa iwanan, gusto kong bigyan ng dainin na parang, pwede ba? Pagdating sa church mo, na nandito ka na ngayon, ito yung concern ko eh. Pwede ba na magkaroon tayo ng covenant? Hindi ka lang, kakatulong lang din naman. Nasa iyo naman yan, kung sumunod ka o hindi. But, pwede ba meron tayong usapan na wala nang iwanan? Wala nang iwanan, wala nang lipatan kasi, ano yun? Another story na naman ang bubuin mo. Wala ka nang mabubuong kwento. Ito, sinasabi ko ito ng, sa'yo to. At hayaan mo ang church na ito maging blessing sa'yo. At dumating ka sa punto na bless ka na ng Diyos, maging blessing ka sa church na to. At in the end, ay may advance natin yung kingdom ng Diyos sa mas epektibo pa ng pamamaraan. Sige, bless mo si Lord. Pwede mo bang palapakan si Lord sa hallelujah. Yung kwento na may nag-report sa kanya na sabi sa kanya, Master, may mga disciples ka na tinalikuran ka. And dito sa verse 66 sabi, from this time many of his disciples turned back and no longer followed him. At nung nalaman ni Jesus, nung inireport sa kanya, ito sagot ni Jesus, you do not want to live too? Ano ba yun? Yung sagot ni Jesus, iba eh. Sabi, kayo. Alis di ba kayo? Do you? Sabi niya. Diyan yan eh, ano? Do you? Jesus asked the 12. Eto si Peter, ganda ng puso ni Peter. Eto sabi ni Peter, sumagot si Peter sa kanya. Siguro, ramdam niya si Lord kung paano ibinaba yung tanong. Sabi ni Simon Peter, answered him, Lord, to whom shall we go? Saan ba kami pupunta, Diyos? O Panginoon? So, ito sabi ni Peter, you have the words of eternal life. We have come to believe and to know that you are the Holy One of God. Ganda lang kung yun yung ganung mga paninindigan na wala na kami pupuntahan, Lord. Wala kang katulad. Mag-iisip na that in the end ay satisfied kami na naniniwala kami na hindi mo kami dalhin sa kawalan. We have come to believe and to know that you are the Holy One of God. Sana may ganun that dumating ka sa punto yung mga decision so that in the end, sabi mo, no way. Tapos na yung ganung klase ng journey. I will stay. Sige, tayo tayo. Can we worship the Lord? Hallelujah. Pwede mo bang ulitin yung tanong ko?
Sige na, okay na to, makakatulong to sa atin. Because the enemy, he is trying para paghiwalayin niya tayo. Siguro ito yung pwedeng parang at least covenant. Hindi ko alam kung tutupad ka o hindi ka tutupad, but at least meron ng ganito na kung ikaw sa tingin mo ay dito ka na talaga, pwede ba wala nang hiwalayan? Promise. Kasi kung walang ganitong usapan, alam mo, ang enemy, madidisip tayo. Bubulungan ka ng isa, hindi mo alam, bubulungan ka, sasabihin lang yung mga negative ng church, that hindi sabi mo, oo nga. Makalayas na nga. But that is the lie from the enemy na wala yang gagawin kundi kunin ka, alisin ka sa future mo, sa ganda ng plano ng Diyos sa'yo, sa ganda ng kwento na merong gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Ayaw ni Satan yan. Sisirain niya yung kwento mo sa kanyang paraan na hihilahin ka niya palabas. Anyway, ito naman yung usapan natin. May story, your story, at mahalaga sa Diyos. At ito, hayaan mo na bubuo tayo dito ng kanya-kanyang kwento natin dito sa church na to. Mabubuo yung mga kwento natin through this church. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Okay ba yun na this is your last church? Okay lang yun. At least meron tayong luck. Kasi ang enemy, hilahin talaga tayo isa-isa. Ako, pwede kong i-commit to. Sinabi ko na to. Marami akong reason para sabihin ko, ayaw ko na. Pero, hindi ko gagawin. I will stay. I will serve the Lord. Kasi nandahil sa inyo, andito kayo. Hindi pwede. Madami masisira, madami ang magagalaw, madami ang magkakalat, marami ang hindi ko alam, ang wala nang pupuntahan. Anyway, sige, si Lord lang naman yung kausap mo dyan. At sige, sabihin mo yan kay Lord, tulungan mo ako Diyos ng wala nang lipatan, Lord, dito na ako. And we worship the Lord, hallelujah. Sige, pwede mo bang palapakan ng Diyos? Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, God. Tapos, sige po, taas po natin ang ating kamay sa Panginoon. Hallelujah, Panginoon. All the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Hallelujah, holy. You will always be holy, holy forever. One more time we say, all the angels cry. We say, holy, all creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, Lord, hear your people sing. Now we say, holy to the King of Kings, holy. You will always be holy, holy forever. Hallelujah.
Hallelujah. Lord, maraming salamat sa hapong ito, Diyos. Salamat sa mga salita mo, Panginoon, na Lord, yes God, naging katuruan sa aming buhay, O Diyos. Salamat sa storya ni Ruth, Panginoon, na Lord, nagbigay ng hope, Panginoon, Lord, ng pattern para sa amin, O Diyos. Na God, nandun yung paninindigan, Panginoon. Nandun yung hindi kami matitinag, Panginoon. Pwedeng sa nakikita ng aming mga mata, pwedeng doon sa sitwasyon na meron kami, Panginoon, ang daming rason kung bakit pwede kaming tumalon, pwede kaming lumayas, Panginoon. Pwede naming talikuran ang lahat. But Lord, nakita namin sa storya, Panginoon, na Lord, hindi magiging maganda, Panginoon. Katulad ni Orpha, Panginoon, Lord God, na kung ito yung aming maging kinabukasan o maging desisyon, Panginoon, tulungan mo kami, O Diyos, na maging katulad kami ni Ruth, Panginoon. Na Lord, nandun yung paninindigan, nandun yung kanyang covenant sa'yo, Panginoon. Nandun yung kanyang commitment, Panginoon. Na Lord, anumang sitwasyon, anumang pagkakataon, Panginoon, Lord, maninindigan ako sa'yo, Panginoon. At God, sige Lord, hindi lang naman to sa individual, Panginoon. Kami na nandito as a church, Panginoon. Nandun yung paninindigan namin, Panginoon, na Lord, anuman ang sitwasyon, Panginoon, kami mananatili sa'yo, Panginoon. Magpupuri sa'yo, Lord God, sasambahin ka, at Lord, magtitiwala sa'yo, Panginoon. Sige, pwede mong palakpakan mo si Lord dyan. Hallelujah. Yes, Lord, salamat sa hapong ito, Panginoon. Nawa, O Diyos, ito yung aming maging buhay. Ito yung aming maging storya, Panginoon. Pwede ang lahat sa amin, Panginoon, meron kaming mga kakulangan. But God, hindi pa naman ang huli ang lahat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na Lord, pinangako mo, you will rewrite our story, Panginoon. Pwede sa una, hindi naging maganda. But Lord, with your help, Panginoon, hayaan po magkaroon kami ng magandang testimonya, magandang storya, Panginoon, na sa huli, walang ibang itinataas at binabandila, kundi ang kadakilaan at kabutihan ng Diyos na aming pinaniwalaan, pinanampalatayan, at pinanindigan, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Salamat sa mga salita mo sa hapong ito, Panginoon. Hallelujah. Sige, pwede po palakpakan ulit natin si Lord bago tayo magtapos. Hallelujah. Panginoon, sa iyong kapurihan, God, we love you. God, we honor you. In Jesus' name we pray, and everyone say, Amen and Amen. Isa pang malakas na palakpak po sa Panginoon.